Hello mga kababayan, magandang buhay, Analisa Reality Vlog, nagbabalik. Kumusta po ang ating mga ka-business supporters dyan? Maraming salamat sa inyo na patuloy na nandyan, nanonood sa mga ina-upload nilang mga videos at saka sa aming mga nagre-react. So maraming salamat po sa inyo. At ito ngayon po, magbibigay din ako ng aking sariling reaksyon naman. Ito mismo ay patungkol kay ka-business official. So bago ko ituloy yun, may tanong ako. Ka-business, talagang ganyan ka ba talaga? Ganyan ka talaga? Lahat na lang? Kayo magalit sa akin. So ito, kasi pinanonood ko na pero hindi ako makareact. Yung parang natameme ako dito sa naging desisyon o galawan ni ka-business about kay Jonathan. Kasi nung una, nag-open si Jonathan na gusto niyang mag-vlog. Doon ito sa channel ni Papa Dins TV, yung naglalabas siya na pumasok yung mga kagwangs. So nag-open up si Jonathan na gusto niyang mag-vlog siguro dahil nakikita niya yung mga kagwangs. Parang maganda talaga yung merong good and bad influence na sinasabi. So, magandang impluensya nakita niya sa mga kagwang. So, parang okay na. Parang nainganyo si Jonathan na gusto rin niya matulad doon sa mga kasamahan niya. So, ako, sa totoo lang medyo, syempre, bago lang si Jonathan, hindi pa niya marami pang kailangan matutunan. Hindi ako marunong magtaas ng kilay, pero parang biglang tumaas eh. Sorry, Jonathan. Hindi, yung sa ganun na reaction ba na, si Jonathan magbablog, anong alam niya? Yung parang ganun ba? Pero ito si ka-business, pinakinggan niya, siguro inisip din niya, at ngayon ayan na nga po. Hindi na ako naka-email, kasali pala si Jonathan sa solo vlog challenge. Kasali siya, yes, kasali siya. At bago pa man yun nangyari, nag-practice muna si Jonathan mag-vlog na umuwi ito sa kanila, yung may kasama nga siyang kakilala niya na dun sa dati nilang tirahan, parang kapitbahay. Nagkasama nga sila. So napansin ko doon talagang si Jonathan, may potential to. Madali siyang turuan, madali siyang maka-adapt, madali siyang matuto. At yun ang ating aabangan ngayon dahil nag-go na nga siya. Pasok na nga siya sa challenge. So kaya tinatanong ko, kaya yung tanong ko kanina, ganyan ka ba talaga ka-business? Lahat na lang. So, ang ibig kong sabihin doon, ito si ka-business talaga. Hanggat maaari, ayaw niyang may naiiwan sa baba. Gusto niyang kung may aangat mang isa sabay-sabay, lalo pagkasamahan niya, lalo kung tinutulungan niya, at lalong-lalo na kung nandyan na sa pamilya niya. Napakaswerte niyo guys. Ka-business ba nga pwede magpaampun na din? Diyan na lang ako sa inyo. Ang swerte ng mga kasama niyo dyan. Ang malas lang talaga ng mga umalis sa inyo. Ang malas lang talaga. Nainggit ako sa kanila. Sabay ganun. Kasi nakita natin yung hirap nga ni Jonathan. Tapos ayun nga yung last na video ngayon nung nakaraang araw ni ka-business na pinanood nila, nag-throwback sila doon sa yung unang araw na nakita nila si Jonathan, yung pumunta sila sa ka-business. So, nakita ko talaga yung luha ni Jonathan na sobrang nakita niya yung sarili niya. Ganun pa lang ang naging sitwasyon namin. Tapos, wala man lang walang tumulong sa kanila. Kasi mayroon yatang ginawang reaction dito na halimbawa akong nakatira dun sa paligid na yon. Ang ganda ng tulog ko. Tapos alam kong merong tao dun sa likod ng bahay namin na ganun ang sitwasyon. Parang ang hirap yatang umaidlip. Ang hirap matulog. Lalo na pag umuulan. Tapos ganun sila doon sa likod. Ay nako, parang nakakadurog ng puso. Kaya ito si ka-business, hindi rin niya talaga matiis. So bigyan niya ng chance ito ngayon si Jonathan na okay, sige go para mahasa. Lalo na yung pagsasalita rin ni Jonathan. Tapos yung pakikihalubilo niya sa tao, masanay siya. Ang laki na ng pinagbago ni Jonathan ngayon. Na siya, malinis na kasi nga syempre araw-araw nakakaligo. Tapos medyo parang nagkakalaman na rin yung mukha niya. Silang mag-ina, okay na sila. Napakaswerte nyo. Ka-business talagang ganyan ka nga talaga. Ang swerte ng mga tao talaga sa inyo, ng mga tinutulungan niyo. Hindi nyo sila hinahayaan na
nandoon na lang nakasubsob yung talagang kung hindi naaangat sa buhay. So, tinutulungan nyo sila na yun ang calling nyo na yung mga sabihin natin yung mga binabaliwala ng mga tao, nandyan kayo para hilahin sila pataas. Isasama nyo sila sa inyong pag-angat. Ang galing. Sana all talaga. Sana all. Ganun na lang. Kasi ako ka-business, alam nyo po, naranasan ko rin na dinown ako. Elementary pa lang, sinabihan ako mismo kamag-anak namin kasi mayaman sila eh. Kami pobre lang. Ang tatay ko nagsasanggot, sinanay ko nagtuturo sa public pero maliit lang ang sahod nun. Ilang kami magkakapatid. 7. Tapos sabi sa akin, hindi ka makakatapos sa pag-aaral kasi yung tatay mo nagsasanggot lang. Kami mayaman. As in, pinamukha talaga sa akin yun. Grade 6 ako nun. Kaya yun ang tumanim sa isipan ko. Sabi ko, magsisikap ako. Bahala na kahit anong mangyari. Yung nilalakad namin na layo ng high school na 2.5 kilometers. Kasi may kulang pa ng sasakyan noon. Tsaka mahal ang pamasahe. Baon 10 piso. Balikan. Imbis na isasakay namin na lang, lalakad na lang kami para may recess. So sa awa ng Diyos, mga kababayan, ang sarap pala ng ang sarap pala ng inaapakan ka, ang sarap pala ng dinadown ka, kasi doon ka nagsisikap. Alam mo ako, nagpupumiglas talaga ako na kailangan ko makatapos. Patutunayan ko sa inyo na may matatapos ako. At ang ambisyon ko noon na mag-travel around the world, wala akong pera pero gagawa ko ng sarili kong paraan paano ako makakalabas ng Pilipinas na magtatrabaho pa rin. Ganon. So, ayun nga, kahit pa paano, nakatapos ako ng 2, isang vocational, isang degree na kurso. Bali, 5 years ako sa college. So, 2, natapos ko yun. Sa awa ng Diyos, siya, wala. Yung nagsabi sa akin, wala. Nandun siya sa amin ngayon. Pero hindi ko naman, okay lang. Hindi ako gumaganti. So, pinapakita ko lang na ito yung inano mo noon, inapakapakan niyo noon, yung minamata ninyo na hindi makakatapos. Nakatapos din naman ako kahit papano. So, choice ko na yung kung bakit ganito yung trabaho ko. Siyempre, kung saan tayo kikita, diskarte lang, doon tayo, di ba? Ganun lang ang buhay. So, para sa mga dyan, mga minamata, minamaliit, huwag niyong isipin na ganun yun. I-up lang, up. Mag-isip ng positibo. Patunayan ninyo na darating yung araw, magiging successful din kayo. So, yun ang nakita ko ngayon kay Jonathan. So, salamat sa iyo ka-business. Talagang ganyan ka nga. So, si Jonathan, hindi mo pinabayaan. So, nag-open up si Jonathan sa kahilingan niya na mag-vlog. So, binigyan niyo siya ng chance. So, dito na mag-uumpisa na maboboost na yung confidence ni Jonathan ngayon na darating yung araw. Magiging successful din yan. Basta sa tama. Kasi hindi niyo naman na siya mababayaan. Sabi niyo nga, member na siya ng business family, ka-business family. So, ang swerte niya, Jonathan. Tama yan. Sabi niyo nga, babalikan niyo yung mga tao doon sa tinirahan niyo dati. Hindi naman siguro para gantihan, para ipakita na ito na ako ngayon, ito na ang bagong Jonathan ngayon. So, titingnan niyo na lang yung doon sa likod. Jonathan, pasalamat ka sa Diyos dahil natagpuan ka ng ka-business official. Ay nako, ka-business, magpapaampun talaga ako. May ganun eh. So maraming salamat sa pagpatuloy niyo po, yung kabutihan ng puso ninyo. Gaya ng sabi ko, yun siguro yung tawag sa iyo ng Panginoon at sinusunod niyo lang. Kasi mahirap po yung, meron tayong nararamdaman sa ating puso. Yun po yung binubulo ng ating puso. Galing yun sa taas, sa ating Panginoon. Tapos hindi natin susundin, susuway tayo. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari pag tayo sumuway sa ating nararamdaman na galing sa Diyos, diba? So kung ano yung nararamdaman, basta magaan sa loob, galing sa puso natin, sundin po natin. Basta alam natin tama ito na makakabuti sa ating kapwa. Ganun lang po. At saka hanggat maaari, wag tayong mga hamak, wag tayong magsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Kasi minsan ang balik po niya ay sa atin din. Stay positive lang po tayo. Laging titingnan yung positive outlook talaga. Oo, may mga negative, pero i-guide mo lang yun na gawin mo siyang, i-twist mo siya as mag-go siya sa positive. Ganun lang yun. Basta more on positive tayo. Kasi hindi man iiwasan yung negative nandyan. Pero hindi na lang pwedeng negative na lang tayo ng negative lahat. So maraming salamat ka-business. Huwag po kayo magalit. Nagtanong ako kanina kung talagang ganyan ka ba.
Salamat po sa inyo, the Ka-Business family, kay Mrs. Ka-Business, salamat po. At sa buong pamilya ninyo, napakabuti ng puso ninyo. Ay, naku, sana all talaga. Excuse me, napaubo ako. So, ganun po, sa mga ka-business pong minamahal dyan, ng mga supporters po, maraming salamat sa inyo. Tuloy lang ang buhay, gabayan tayo ni Lord. Bye-bye po, back to work na ako.